Alright, Mabsat, no? Punta natin itong abusado daw sila. Naku, nagdadrama si Baste, mga kakabsat. May drama. May drama si Baste. Kasi nasa dahig sila eh, silang magkakapatid. Oh. Double time natin to. Federico Fox de Mesa, Mark Mendoza, yan. Kasi nabanggit natin si Maylene, saka si Jay. Sir, good evening, Angela Gonzaga, Patang Helmet nandito, yon, 12 na. Yon, okay, Sir G and Maribeth, Michelle, hello, Puso, ayan. And of course, Salvador Felix Fernandez, thank you po sa sticker. Miss Kale, yung mga sarcasm na DDS na nagpapapas na hindi mo na napakita yung original at hindi na siya available, but you can, yung photocopy can be assured na ito talaga yung parte or ito yung kopya ng original, itinatanggap na po yan sa korte. Yun po yung ibig sabihin ni Atty. Ligutan. Yung photocopy ay tinatanggap na po siya na ebidensya. It's a secondary evidence. Shout out. Okay? So, wag magpaka-ob-ob ang iba. Especially if you're not a lawyer, Maribel, Badjana, hindi kayo masyadong nakakakita, no? Hindi mo kailangan practice, hindi kayo sanay or hindi kayo madalas na procedure po yan, Okay, wait lang po, Okay, here we go. Okay, pakita ko lang. Kasi para mayroong panghugutan tayo, yan, Yan. According to the Supreme Court, a photocopied document is admissible unless a genuine question is raised as to the authenticity of the original. Under the circumstances, it would be unjust or inequitable to admit the duplicate in lieu of the original. Kung may original, ba't mo naman tatanggapin yung photocopy? Diba? At kung may original, yung hawak mong photocopy, pwede mo i-compare during the pre-trial or during the time na nagtatrial kayo. Biglang nilabas nyo I would like to have this photocopy be compared to the original. So, to know if it is a faithful reproduction of the original. O pag sinabi ng the other party, yes, Your Honor, that is a faithful reproduction, the photocopy is a faithful reproduction of the original. O, this photocopy pwede nang gamitin evidence. Mga ka-clear? So, okay. Natin to. Okay, wait lang. Okay, ito yung sinasabi niya mga clear. Ay, ito na pala, nakita na. Salamat, Maribel. Basa-basa din, pag may time. Mahirap kasi pag hindi marunong mag-computer, di talaga makakapag-research niyan, makaka-clear, base lang yan sa bulong-bulong. Photocopies can now stand like originals in court. Diba? Yan. The Supreme Court clarified that under the 2019 revised rules on evidence, duplicates, including photocopies, may be admitted like original documents unless authenticity is genuinely disputed. Ayan po yun, So, maliwanag na tayo dyan. So, punta na tayo dito mga clear, Okay, punta na tayo dito sa nagbabakasyon. Nagbabakasyon, pero ang sinasabing abusado yung administrasyon. Di ba parang yun? Medyo kakaiba. Kasi kung ang administrasyon ay abuso, hindi ka na makapagbakasyon lagi. Di ba? Kasi baka makasuhan ka kasi lagi ka nagbabakasyon. Okay, di ba mga clear? Yun lang, Kasi nasa ibang bansa siya ulit. Tingnan natin, Basahin natin. Bago natin pakinggan yan. Si Barbie. Okay? Sino ba yung abuso mga clear? Nagtatapon ng basura sa harapan ng opisina ng DANR? Doon pa lang, sino ba talaga ang totoong abuso? Okay. Abusong administrasyon, Baste o Duterte cries foul over jailed allies. July 9, 2026. Mga tingnan mo to. Saan na ba siya? Ayan, The local chief executive made the remark during an interview in The Hague, Netherlands, following the recent arrest of Senator Rodante Marcoleta and former Mike Defensor. Diba? Nasa bakasyon. O kahit sabihin natin na dumadalaw ka sa tatay mo, bakasyon pa rin yan. Diba? Okay, so pakinggan natin muna mga Chris. Saka natin basahin yan, Pakinggan natin ang kanyang sinabi. Sige, go. Mayor Baste, meron po ba kayong opinion sa nangyari kay Mike at saka Defensor at saka kay Senator Rodante Marcoleta, sir? Isa lang ang masasabi ko, mahirap talaga intindihin ang kilos ng gobyerno kung bakit may mga tao nakukulong ngayon. Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Alam mo mga clear, pag yan ang pinakinggan mo at hindi mo alam ang buong kwento, maiiba na ang naratibo. Kaya hindi niya daw alam kung bakit marami nakukulong. Kasi nga daw, sila yung nasa kapangyarihan. Teka lang, alam ba niya yung kwento tungkol kay Mike Defensor at saka kay Senator Rodante Marcoleta? Alam ba niya na ang 75 million pesos na ibinigay sa kanya na donasyon ay hindi man lang niya nireport sa SOSE at saka sa SALN? Agree. At kung hindi pa to umingay, parang wala lang. Parang lumipad lang sa hangin yung 75 million samantalang tinanggap niya to habang siya ay opisyal. Habang siya ay congressman. So, saan tayo papasok sa batas ng graft and corruption and plunder? Kung
kung tatanggapin lang yung dahilan na, ay binigay ito for the election for the campaign. Pero hindi matrace kung saan pumunta yung pera. Kasi tinanggap mo yan, bago ka pa, tumakbo. Sabi niya, bago siya tumakbo bago pa siya naging kandidato, yun yung balita, bago pa siya naging kandidato, binigay na sa kanya yun. So paano mo matitrace na ito 75 million talaga na binigay ay ginamit sa eleksyon? Walang record. Pangalawa, siyempre, magtatanungin yung taong bayan. Sabi niya kasi sa kanyang programa, marami sila. So, ito lang ba talaga? Yung 75 million lang ba talaga ang hindi niya ni-report? Kasi kung hindi ito ni-report, mga ka-clear, unang-una, donation to. Hindi ka pwede tumanggap ng ganyang kalaking pera, di ba? Pangalawa, kung di pa nabulgar, mukhang hindi rin magbabayad ng donor's tax. O di na, nagkaroon pa ng tax evasion. Tapos lang sabihin ngayon na, sila kasi may kapangyarihan. Ito, mga ka-clear, gusto natin liwanagin natin to. Itong pangyayari kay Senator Marcoleta, siya mismo ang in a way, naglubog sa sarili niya kasi siya lahat ang umamin nito. Ngayon, tungkol kay Mike Defensor, kasalanan ba ng gobyerno yun, mga clear? Hindi. Yung pagkakadawit ni Mike Defensor at sa kanong dalawang donors ang nagsabit sa kanila si Senator Marcoleta. So bakit isisisi ni Baste yung kanilang mga ginawa sa gobyerno? Sila naman yung gumawa nun Sila naman yung namayagpag. Sila naman yung nakakuha si Senator Marcoleta naman, yung nakinabang sa 75 million. He was richer by 75 million. War Thunder calls you to the epic battles under the scorching summer sun. New hot vehicles of the sea. Tapos, SSM mo gobyerno. Di ba? Hindi naman nakinabang yung Nag-subplay talaga itong si Buti nga Baste. nakahabol pa nung naibunyag ni Senator Marcoleta. Siya nagbunyag na may donor pala siya. Pero ayaw na Archer, ipasabi na may shout out, donor. Archer. Diba? So lahat ng ito, sabi nga ni Ombudsman Remulla, bumagsak lang sa lapag nila yung mga ebidensya noong nag-admit si Senator Marcoleta. Kumaga, ikinanta niya lahat. Pati yung mga donors niya. Pati yung donors niya. Laglagan na. Diba? Ano kaya negosyo ng dalawa, mga kaklit? Malaki din yung 2025 din yun 30, 20, 25. Tama ba? 2025. O, 30, 20. O, tama. Yung dalawa, na donor, 25, 20 ang binigay. Si Senator Marcoleta, si Defensor, 30. Paldo. Ay, wala. Oh my goodness, nasa yun? Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. O, di ba? Okay, doon tayo sa context nung kung ayaw sumunod sa kanila. Yung issue ba ng donation, meron bang connection sa hindi pagsunod? Ano yung hindi sunod? Di ba? Dapat maging clear siya doon. Ano yung sinasabong hindi sinunod, kaya sila kinasuhan? Hindi pwedeng general lang to. Ano yung sinasabong hindi sinunod ni Mike Defensor at ni Senator Marcoleta para sila madimanda? Anong inuutos sa kanila? Ano bang inuutos sa kanila? Yung 18 Maleta Boys? Mga clear? Ang tagal-tagal ng 18 Maleta Boys hanggang ngayon, di pa nakakapagsampa ng kaso. Last year pa to. Isama mo na si Gutesa. Oh. Para hindi na humaba yung usapan, it's because they're in power and those that oppose them, Mayor Baste, ako hindi ako nanonood kasi wala tayong magagawa dyan. Meron ka talagang abusado na it's because they're in power and those that oppose them, they will do everything using the bureaucracy or anything and the law against people those who oppose them. So, Diba? So, ang sarap niya kasing tanungin, sana nga meron dito, no? Ano yung media na talagang hihimayin ang bawat sagot niya. O sige, anong inoppose? O dahil sa nag-oppose sila kanino, anong inoppose? Ayaw nila kasi ng impeachment? O, doon tayo? Kasi gusto nila kay VP Sara. O, doon ba tayo? O talagang kasi gusto nila mag-distab? Kasi si Mike Defensor, isa sa mga balak mag-distab yan Diba? Lagi niya sasabi na pabababain si Pangulong Marcos Jr. sa pwesto. At iaangat ang vice-presidente. So yon, tama yon. Tama ba yon? Diba? Tama ba yung inaasta ni Mike Defensor? Di ba nga siya nakakasuhan ng inciting to sedition na una to? Bakit? Tinuro siya O, dahil tinuro siya, kasalanan ng gobyerno. Di ba? wala tayong magagawa dyan. Meron ka talagang abusado na administrasyon. O, di ba? Sinong abusado? Ito nga, nandiyan ka sa dahig Nagbabakasyon. Diba? Sino ba yung abusado sa kapangyarihan? Sino ba yung aksyon-aksyon? Hindi bakasyon. At sino ba yung bakasyon-bakasyon? Walang aksyon. Sino ba? Mga kaklir, ito lagi yung style ng kanilang mga naratibo. May nagkakasala talaga at kita naman. Tapos sasabihin nila na walang pagkakasala yung tao kung hindi ginigipit lang. May umamin Pati nga yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, may umamin Tapos gigibain niyo pa rin, hypothetical. Parang walang nangyari, parang walang naganap. Sir, on a different topic, doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Vice President Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood kasi nung simula pa lang, when
did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalakuan na, andyan na yung, yung usapang impeachment against the Vice President. Clear. Walang anumang balak ng impeachment. Remember, sino ba talaga ang nagbalak tanggalin ng Pangulo sa pwesto? As early as 2024. Diba ang dami sabing Gloria 2.0? Nagkaroon lang ito ng pagkakataon, mga kaklit, kasi lumabas sa COA yung 125 million pesos nagastos ng 11 days. Hindi na tumigil ang tao doon. Sa 125,000 na 11 days nagastos. Tapos nakita, mga kaklir, na ginastos sa mga mamahalin na safe houses, pagrenta, tapos ano pa. Pero prior to that, ano sabi ni Vice Presidente, ginastos niya sa tree planting, libreng sakay, libreng tinapay, entrepreneurship. Ay hindi pala doon dapat gastusin ang confidential funds. Kaya nagkagulo-gulo ang depensa ni VP Sara. Hindi niya alam gastusin yung confidential funds. Hindi niya kayang i-report. Ngayon, yung kakulangan or kamalian ni Vice Presidente na ngayon ay nahahalungkat. Doon pa naman sa Davao, may mga ghost employees na silang alam eh. Ngayon nahahalungkat, sasabihin nyo, pinupolitika. Kung noon pa to niliwanag, again mga kakuya, kung noon pa to pinaliwanag ng Vice Presidente, hindi na naabot sa impeachment, doon pa lang sa house, tapos na yan. Puto na bakit? Napakita niya mali rin siya eh. Di ba kaya ang tanong dapat dito well anyway, kalyado niya nagtatanong eh. Ang tanong dito kay Baste, naliwanag ba kung saan napunta yung pera? Napaliwanag niya ba bakit siya nagbanta sa buhay ng Pangulo? Wala, di siya nagsasalita. Hindi siya nagdi-deny. Wala siyang dinideny. Di ba? Pero ngayon, syempre, ang naratibo, dinidipit, namumulitika, pinupolitika. For what? The confidential funds, ngayon, dinaragdagan nila kung ano na pwedeng dagdag, di ba? Okay, sabi niya, dati confidential funds, yung pag-meltdown, di ba totoo yun? Natin, di ba totoo yun? Yung pag-meltdown, yung pagmumura, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, mga klip, ang pag-meltdown ha, nandito pa yung tatay nila nun. Nandito pa yung tatay. So yung galit ni VP Sara, hindi para naman talaga sa tatay niya. Sobrang na yung galit niya, nung panumpa ni Zuleika Lopez. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Saan nga ba? Saan siya dapat ilagay? Di ba obligasyon niya kasi na mag-explain? Kaso, Ano ba naman yung i-explain niya lang yung 125 million pesos kung saan niya dinala? Sabi ko nga, kung doon pa ito, sa executive session, doon, wala pa impeachment sa Committee on Good Government, at naipaliwanag niya mabuti, hindi ito nalaki. Ang problema, di niya pinapupunta yung mga tao niya, busy sila sa party, busy sila sa Christmas party, busy sila lahat sila. Tapos nung dumating naman lahat ng tao niya, wala sila lahat alam. Yung pera, sinabi na punta lahat sa security ni VP Sara, sa utos ni VP Sara, hanggang dun lang. The rest, from Zuleika Lopez down, walang alam. O, edi, yung mga tao niya, na hindi sumagot, pinagkanulo, sa totoo lang pinagkanulok nila si VP Sara dahil lahat sila lumalabas, wala silang alam, at ang may alam lang ay ang security at saka si VP Sara. Kasi pagkadala ng pera ng SDO, binigay lahat yung cash, di ba? Sa utos ng VP, sa security niya, sinulaso saka sila chika. The rest ng mga tao sa OVP saka sa DepEd, wala nang alam tungkol sa pera. O di na lang, hindi ba in a way, binagsak at nilaglag nila si VP Sara? Kahit si Zuleika Lopez, sa totoo lang alam? So ibig sabihin, nagastos siya nila VP Sara at ng security niya nang hindi nyo alam. Kasi may tinanggap naman na pera eh. Ang kailangan nandito, di ba? May proof naman tinanggap yung pera. Ang kailangan nandito, ma-prove nyo kung paano ito ginastos. Wala kailangan alam eh. So lumalabas dito, nalustay. Kasi lahat ng tauhan niya, mula kay Zuleika hanggang sa mga accountant, pumirma lang daw sila. At hindi nila alam kung saan ginastos. Sige. Di ba parang nilaglag na si Vice Presidente? Nilaglag nila yun. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment yan. Kasi they want to be in power. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, Saan po yung reaction ninyo doon sa Diba? To maintain in power. Mga clear, kailangan natin maintindihan, ang konstitusyon may provision tungkol sa impeachment. And this is the only way you can remove an impeachable officer from the position and to perpetually, diba, prohibit or prevent that defendant from running. Bakit? Kasi delikado. Kung nagnanakaw sila ng pondo at napatunayan ito, hindi ba dapat na hindi talaga na sila makahawak ng pwesto o posisyon sa gobyerno dahil sila ay naakusahan na nagnakaw at napatunayan nagnakaw. Kung gano'n na magiging desisyon, mga kaklir. Kaya nga, medyo dapat mag-ano tayo, mga kaklir, maging mapanuri tayo sa gagawin ng mga senator judges dito. Tingnan na lang natin, kaya andasal natin dito, lahat sila dapat mag-decide based lang sa evidence.
Kung walang evidence against VP Sara, niligtas. Pero kung may evidence, hindi kayo dapat puro politika lang or iniidolo nyo lang. Dahil kawawa ang taong bayan, kung magluluklok tayo na napatunayan na magnanakaw, pero ipapaluklok nyo pa rin sa pwesto. Bago lang na natapos ng IEC rally, na nagpakita talaga ng suporta ang mga Pilipino for extend for 3 days in as far as airing their concerns to what's happening to our country. Balik ka rin punta namin. Okay, Ano po yung reaction nyo sir doon sa INC? IEC rally? hindi ko alam. Wala akong, hindi naman ako involved nun. Hindi naman nakuha nila yung main objective nila, yung it was to deter the administration from taking Dante Marcoleta. So, ito na to. So, alam niya ba? Yun ba yung dahilan talaga? Para hindi mapakulong si Rodante Marcoleta, Senator? Sir, I have no comment. Sir, marami pong mga kababayan natin nagsasabi na in the event, sana hindi po mangyari na ma-impeach na si Vice President Duterte, there will be another Duterte that will be running for the presidency. What's your reaction to the clamor of the people that your names and also that of Congressman Pulong are surfacing? We let tomorrow take care of itself. Pero yung mga ganun, sana wag. Kapoy din na. Jenny Ramos, shout Sir, out. lastly, on a different matter, binayagan po ng Royal Chamber na ang prosecution mag-go sa mga posesyon ng Papa mo upon his arrival here during his surrender. What's your reaction to that, sir? Hindi siya na makita. Carter. Dala ko pa. Yung brief. Utang ina mo ano sila yung makita. Diha. Sir, Hindi siya na makita. upon his chamber na ang prosecution mag-go sa mga posesyon ng Papa mo upon his arrival here during ang prosecution mag-go sa mga posesyon ng Papa mo upon his arrival here during his surrender. What's your reaction to that, sir? Hindi siya na makita. May dala ko papa. Yung brief. Utang ina mo ano sila yung makita. Diha. Sir, just to conclude, do you have a message to the Filipinos? Well, probably, like, balik na tayo sa impeachment because that's the biggest issue now. Kung papayag kayo, wala akong problema sa amin. Tingin nyo, wala talaga silbi ang konstitusyon natin. Wala kami magawa. In the first place, nandyan lang naman kami kasi binoto kami as elected representatives that will uphold mismo konstitusyon na pero Actually, yung konstitusyon nga yung pinatutupad sa ngayon. Kasi nga, di naman siya pwede mapatanggal. Di naman siya pwede agad-agad kasuhan yan. Kailangan pag gustong i-remove siya because of the alleged, di ba? Impeachable offense because of the alleged commission of the impeachable offenses, di ba? Impeachment lang. Constitution lang talaga. Yun lang yung pwede. Sa konstitusyon. So, talaga walang magagawa kundi basehan talaga yung konstitusyon. Mga kaklit. Diba? Well, anyway, mga kinakita na natin kung paano siya abusado na naman daw ang administrasyon, ha? Samantalang siya, ayan, nasa bakasyon. Okay, so, kayo na mag-isip, sino ba talaga ang abusado, mga kaklit? Yun ang abusado, no? Nako po, Diyos ko, Lord Rudy. Nako, second topic na si attorney, Pinapatigil. Okay. Sige. Countdown muna tayo, Amstad.